in the Lord. So, makikita natin dito na napakaganda. Sabi doon, yung suffering nagpo-produce ng perseverance. Suffering produces perseverance. And perseverance produces character. Godly character. And yung character, sabi doon, it produces hope. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Matibay na pag-asa sa ating Panginoon. So, yung character natin, right attitude, yung tamang pag-uugali, ito ay naghahatid ng pag-asa. Hindi mo makakamit yung bagay na nilalaan sa ng Panginoon kung ikaw ay susuko kaagad. If you give up early, then wala. Hindi na counted yung suffering, wala na yun. Yung suffering, yung perseverance. Kasi walang suffering eh. No? Hindi ka nag-undergo noon. Para ma-develop daw yung character, may suffering. At yung character, para magkaroon ka ng hope. So makita natin yung bagay na ito. So it produces character. Endurance produces character. Sa King James, sabi doon, it produces experiences. Experiences. No, mga bagay na kung saan ay dinil sa atin ng Panginoon, mga binago sa atin ng Panginoon, at yon ang nagpapatatag sa atin. At makakamit natin yung hope na binibigay ng Panginoon. Sabi nung binasa natin sa Romans 15 na be filled with hope ay mangyayari ito kung hindi ka magko-complain or magmumurmur. Minsan, nag-complain ka na ba ngayong taon na ito? Nasubukan mo na mag-complain? Yun, yung character, na-check doon. Hindi, nawawala yung hope. Pag yung ikaw, bakit naman ganito kasi? Bakit naman ganito yung nangyari? Ganito. Bakit ganito? Nagko-complain ka na kaagad. So, hindi na po-produce yung hope. So, character produces hope. O yung ating experiences produces hope. So, kaya mahalaga dun sa mga little trials na maipasa natin ito, na binibigay sa atin ng Panginoon. We gain experiences dito. Kaya maging tapat tayo, magpatuloy tayo, nilagay tayo ng Panginoon dyan sapagkat may layunin siya. No? Para tayo ay ma-perfect, no? Tayo ay mapino, tayo ay maturuan upang tayo ay patuloy na umasa sa Kanya. At sabi doon, hope does not disappoint us. Hallelujah. Yung pag-asang ito, no, it will not put us into shame. No, hindi tayo ipapahiya. Yung pag-asa na nasa ating Panginoon ay hindi talaga tayo mapapahiya. Sigurado ito, magaganap yung kalooban ng Panginoon kung tayo patuloy na aasa, mananalig sa ating Panginoon. So, God allows certain things to come into our lives. No, we can either embrace them or reject them. Now, we can embrace the suffering for our lives to produce godly character, perseverance and endurance. No? Kaya mahalaga yung mga bagay na ito, embrace natin to, mga pagsubok na ito. Pero hindi naman natin hinihiling yun, Lord, gusto kong maghirap, magdusa, para lamang magkaroon ako ng pag-asa. Hindi yun, no? Hindi mo gagawin yun. Hindi mo hihilingin sa Panginoon. We don't want that. Pero kung inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na ito, meron tayong pagdadaanan ng mga sufferings. Yun. Sabi daw, sa babae, meron daw 3 singsing na ibinibigay. Una, pag yung doon sa mag-boyfriend, ay binibigyan ng engagement ring. Tapos, pag sumunod naman, pag yung na-propose na, engagement ring, pagkatapos nun, ikakasal sila ay wedding ring. Pagkatapos daw nun, pagkakasal na sila, ang mangyayari ay merong suffering. Hehehe. Corny, no? 2015 na, corny pa rin. Pero suffering, kasama po yan. Part yan ng buhay. No? May pagsubok ka bang pinagdadaanan ngayon? May hashtag pinagdadaanan. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Sino may pinagdadaanan? Ay, iisa lang. Napakapalad naman ang lahat. Walang pinagdadaanan. Walang pagsubok, no? Parang walang challenge yun pag ganun. No? May pinagdadaanan ba tayo? Amen. So, kailangan natin ng pag-asa mula sa ating Panginoon. May suffering. It produces endurance, perseverance, no? And perseverance produces character. It produces
Hope. At makita natin yung bagay na ito sa salita ng Panginoon. At sa Luke 5, please turn your Bibles to Luke 5. Hope does not disappoint us, no? Dahil alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay nilaan niya sa atin at pinagkaloob. Luke 5, verses 1 to 11. Alam na alam po natin yung storya na ito. Basahin ko po, Luke 5, 1 to 11. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw the water's edge, two boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. And so were James and John and the son of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. So makikita po natin dito, itong mga mangingisdang ito, that time, they failed. Bakit? Wala silang nahuli. Kung titignan natin na yun, naku, paano na kaya yung kakainin nila? They failed. Wala silang nahuli doon sa pagkakataon na yun. And nakikita ko na parang wala nang pag-asa. Bakit? Kasi that time ay mataas na ang araw at mahirap na makahuli ng isda. Kung titingnan natin, wala nang pag-asa at wala nang maari silang makuha at hindi ko alam paano yung kakainin nila. Pero dumating ang Panginoon para maghatid nga ng pag-asa. Dumating ang Panginoon para dalhin ang pag-asa at ang salita na nagpapalakas at nagpapatatag. So mahalaga, unang lesson dito sa ating pinag-uusapan, dito sa bagay na ito, is one is mahalaga ang obedience. Obedient. No? Committed to obedience. Obedience. Pagsunod. Mahalaga ang pagsunod. Ngayong taon na ito, hindi mo makakamit yung miracle o yung mga bagay na nilalaan sa iyo ng Panginoon kung hindi ka susunod. Kung hindi ka susunod. Wala kang matatanggap kung hindi ka susunod sa Panginoon sapagkat yung pamamaraan ng Panginoon ay higit kaysa sa ating pamamaraan. His ways are higher than ours. No, hindi natin masusukat yung kung ano man yung pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon ay tama, ito ay mabuti. Kaya kung tayo man ay may mga pinagdadaanan, hashtag may pinagdadaanan, kung meron tayong pinagdadaanan, magtiwala ka sa Panginoon. He knows what is best. He knows what is best. Alam ng Panginoon yung ginagawa niya. Ni minsan hindi siya nagkamali. Si Lord hindi nagkakamali. Tayo nagkakamali, pero ang Panginoon hindi nagkakamali. Kaya yung mga bagay na yan, yung ating mga pinagdadaanan na yan, ikakabuti natin. Kaya patuloy tayong umasa sa Panginoon. Magtiwala. Trust in the Lord. Magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Sabi, lahat ng ating pinagdadaanan ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. All things work together for good to those who love the Lord. All things work together for good. So, yung bagay na yan ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. Kung ito hindi natin kasalanan, hindi natin kagagawan, ito ay makakabuti sa atin. Ibig sabihin, lahat niya nagkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikakabuti mo yan. Yan, ikakabuti natin yan. It works for our own good. So, committed to obedience. Mahalaga yung pagsunod. Ano nang ginawa ni Pedro? No? So,
tinulak niya yung bangka a little further to the shore, no, tinulak niya doon sa lupa, patungong lupa, yung bangka, para makapagsalita ang Panginoon. Yung simpleng pagsunod na yon, marami ang napagpala. Yung pagsunod na yon. Sumunod si Pedro, sinabi ng Panginoon, i-move yung bangka, at ginawa niya yon. Ikalawang bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya, cast mo yung nets doon sa deep. Put out into the deep water and let down the nets for a catch. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ihasik mo muli yung lambat doon at manghuli ka. Teka, parang ano yata, no? Isang carpenter ang nagsasabi dito sa mga fishermen paano manghuhuli. Pero syempre, ang Panginoon alam ang lahat ng ito, no? Pero si Pedro, ito yung sinasabi niya, which we go to the point number 2 is willingness to be inconvenienced. Willingness to be inconvenienced. Yung mga pinagagawa sa atin minsan ng Panginoon ay parang mahirap para sa atin. Ito si Pedro, sinasabi niya, Lord, nanghuli kami buong magdamag and we caught nothing. At ngayon, naglilinis na nga kami ng nets namin. We're cleaning the nets. No, baka hindi naisip ni Lord yata nung gabing yun, ay itsa namin yung lambat, tapos ihilahin namin, wala kaming mahuli, itsa na naman kami, wala na naman nahuli. Magdamag kami, nagkakagano, nakakapagod. Ngayon, nililinis na nga namin yung nets eh. Tapos sabi ni Lord, kami, dali namin yung aming nets and manghuli uli kami. Sa ganitong panahon, sa tanghaling tapat na ito, sa ganitong tirik na ang araw, mayroon na makahuli ng isda. Hindi po kung si Pedro nagsabi na, Lord, wag po muna ngayon, baka pwedeng bukas na lang yan. Pagod na ho kami. Nilinis na nga namin itong lambat eh. Tapos sabihin nyo, iitsa namin. Hello? Hindi. Buti hindi ganun ang kanyang reaction. Ang ano ang sabi niya? Dahil sinabi nyo, gagawin ko. No? Ito yung sumunod dito, si Pedro, because you said it, Lord, gagawin ko yon. Gagawin ko. At kaya mahalaga, yung sinasabi ng Panginoon ay tayo ay sumusunod. Because you say so, I will let down the nets. Because you said so. Dahil sinabi mo, Lord, gagawin ko. Kung ano ba yung sinasabi sa atin ni Lord, gagawin ba natin? Are we willing to be inconvenienced? Tayo ay abalahin. Abalahin kita muna. Lord, puyat na nga ho ako eh. Tapos ganito pa ho yung papagawa mo sa akin. Hahayo pa ako. Lord, magsisirang ko ito eh. Nuknukan ng sama ng tao na ito. Lord, ito pinagagawa mo sa akin. Willing ba tayo na abalahin ng Panginoon? Pakitanong mo ngayon katabi mo, willing ka bang abalahin ni Lord? Pag sinabi sa'yo ni Lord, gawin mo ito, willing ka ba? Kasi minsan yung inaano natin, yung we prefer what is best for us. Yung makakabuti sa atin. We prefer yung mas okay sa atin. No, yung convenient tayo. Ay nako, hindi mo na ako ngayon ang araw mainit eh. O kaya umuulan, hindi mo na ako aattend ng Bible study, hindi ko muna convenient sa iyo. Pero may pinagagawa sa iyong Panginoon na minsan ay hindi convenient para sa atin. Handa ka bang sumunod? Handa nga ba tayong sumunod para sa Panginoon? Buti si Pedro, because you said it so, Lord, I will do it. Nawa tayo, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. I will let down the nets. Maghahasik pa rin ako, gagawin ko muli ang bagay na ito. So, minsan kasi pag hindi nag-fit in sa ating schedule, we are too tired, hindi mo na ako attend ng prayer. Hindi mo na ako mananalangin. Ito, ganito. Marami tayong mga bagay na kung saan ay tinitingnan natin na parang maging convenient and lahat para sa atin. We miss the miracle kung tayo ay hindi tutugon ng tama. Kung tayo, pagod na nga, tapos may pinagagawa pa ang Panginoon sa atin, at hindi tayo tumugon ng tama, we miss the miracle. Hindi mo mararanasan ngayong 2015 yung magandang nilalaan ng Panginoon sa iyo, yung miracle, yung himala na nilalaan ng Panginoon sa iyo kung ikaw ay hindi tutugon ng tama.
Be willing to be inconvenienced. No? Minsan ganun tayo na kung saan yung nga, mas pinipili natin conveniente. Sabi sa Beatitudes, isa doon sinasabi na kung ibigay daw natin yung kabilang pisngi. No? We go another mile. Magagawa nga ba natin yon ngayong taon na ito? Willing ba tayong sumunod? Willing ba tayong inconvenient at times? Katlo, at panghuli dito, willing to trust God and never give up. Willing to trust God and never give up. Tayo ay patuloy na magtiwala ngayong taon na ito. Umasa sa Panginoon dahil may pag-asa sa ating Diyos. Mag-overflow yung hope sa atin. Yung fresh hope. Lord, we need a fresh hope, Lord, ngayong araw na ito. Upang mag-umapaw nga yung pag-asa para makita natin yung mga nilalaan ng Panginoon. Makita natin yung future, maganda, mabuti, yung nilalaan ng Diyos. Magtiwala ka uli sa Panginoon. Pagtiwalaan mo uli ang Panginoon. Kung noong 2014, nagawa mo ang bagay na ito, lalo mong gawin ito. Pagtiwalaan mo ang Panginoon sapagkat may magagawa siya at huwag kang sumuko. Sabi sa Proverbs 24, verse 16, napakaganda nito. No? Sabi doon, for though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. So, ilang beses man matumba. Sabi doon, 7 times, pero tumitindig muli. Nagpapatuloy. Don't give up. Don't give up. There is hope in the Lord. Don't give up. Pakisabi mo sa katabi mo, don't give up. Yan. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Gaya ni Abraham, nagtiwala siya sa Panginoon. That time, no? May pag-asa sa Panginoon, no? 99 years old na siya noong time na yon. Pero nagkaroon siya ng anak. No? Yung promise ng Panginoon. So, makita natin, parang sasabihin natin, imposible na. Pero posible. Kahit tirik na ang araw, hindi ka makakahuli ng isda, posible sa Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. All things are possible sa ating Diyos. All things are possible. Ngayong 2015, all things are possible sa ating Panginoon. All things are possible. May magagawa ang Panginoon, may pag-asa sa Diyos. Kaya huwag tayong mag-give up. Let us endure. No? Ma-produce yung godly character and yung hope ay patuloy nga na makamit natin. Another is Luke pa rin tayo. Luke, karugtong neto, Luke 5 and verse 12. Sabi naman doon, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face on the ground and begged him, Lord, if you are willing. I'm reading po sa chapter 5 ng Luke and verse 12 no, until 14. Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. And immediately, the leprosy left him. Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. So makikita natin, that time, yung leprosy po, pag merong sakit na leprosy, talagang parang mahirap na ikaw ay gumaling. Ito yung sakit na kung saan ay talagang nakakamatay. At sabi dito, may lumapit sa kanya na isang tao, sabi doon, itong tao na ito na merong ketong, hindi iilan lang yung naroon sa katawan niya. Sabi doon, covered with leprosy. So ibig sabihin, yung buong katawan niya ay talagang may ketong. Ang hirap ng kalagayan niya ngayon. Parang kung iisipin natin, wala nang pag-asa. Kung mga ilan pa siguro, nako, hindi pa kumakalat, okay pa eh. Ito, covered. Yung buong katawan niya is covered with leprosy. Pero nakita niya ang Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Kaya nga, he fell on his face to the ground and begged the Lord, Lord, if you're willing, you can make me clean.
Salamat sa Panginoon dahil hindi talaga nagtataboy ang Panginoon. Kung ikay lalapit sa Panginoon, hindi ka niya itataboy. Ang sabi niya, I am willing. I am willing. At be cleansed, sabi ng Panginoon, at gumaling. Immediately, nawala yung leprosy sa kanya. Nagkaroon ng kagalingan. So may opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon 2015. May mga opportunities na dumarating. Are we willing to grab that opportunity na binibigay ng Panginoon? Etong tao na ito, na kung saan ay punong-puno ng leprosy o may ketong, nakakita ng pag-asa sa Panginoon. No? Kumbaga talagang yung kalagayan niya, baka pag puno na ng ketong yung katawan, anong stage na yun? Sa panahon natin, cancer, di ba? May mga stage yan. May stage 1, 2, 3, may 4 pa. May mga letter pa. Stage 3B, stage 3, may mga gano'n, no? So, eto, yung tao na ito, ewan ko kung anong stage na nung ano niya, kasi covered yung buong katawan niya ng ketong. At pinagaling siya ng Panginoon. Nakatanggap siya ng kagalingan dahil sa paglapit niya sa Panginoon. A man in hopeless situation received his healing. So, nawa tayo ay mag-persevere, magpatuloy, mag-endure upang matanggap natin ang kagalingan. At yung part lang na ito, gusto kong tingnan natin ito, hindi lamang nilinis ng Panginoon ang tao na ito, kundi nakatanggap yung anointing ng Panginoon. Bakit? Sabi doon, then Jesus ordered him to tell anyone, don't tell anyone, no, sorry. Sabi doon, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Sabi po sa Leviticus 14, makikita natin doon, sa Leviticus 14, hindi natin enumerate ang lahat na ito, pero sinasabi doon ay yung paglilinis na kung saan, na sinasabi dito ni Moses, ay yung blood ng animal ay ilalagay sa tip ng right ear, and then sa thumb of his right hand, at saka doon sa toe, yung big toe niya, ng right foot. Nilalagyan ng blood yun. At kung papansinin rin natin ito, yung preparation na ginagawa ng mga priests that time, ganun rin. At yung kasama dito, yung oil, no, na kung saan ay ilalagay rin doon sa tip of the right ear who is cleansed, no, doon sa thumb, right hand, at doon sa big toe rin, ilalagay yung oil. So, oil speaks of the Holy Spirit. No, yung pagpupuspos ng Panginoon. No, yung sa ear, yun yung pakikinig natin that we may be sensitive sa sinasabi ng Panginoon, yung sa thumb, yung ating service, yung toe, yung ating walk sa Panginoon. No, makita natin yung bagay na ito. Yung anointing rin. So kasama dito, yung ibinibigay ng Panginoon. So makita natin, si Lord, whole package pag nagbigay. Buo yung ibinibigay niya. No, kasama na yung pagpupuspos. From hopelessness, ngayon, ikaw ay pinuno ng Panginoon. At itong tao na ito ay nakatanggap sa ating Panginoon. Kaya nawa, patuloy tayong tumingin sa ating Diyos, may pag-asa sa ating Panginoon. Don't give up. No? Continue to trust the Lord, trust Him, and don't give up. Another po, dagdag lang dito sa ating pinag-uusapan. One day, Jesus, I'm reading from chapter 5 pa po ng Luke, verse 17. One day, Jesus was teaching, and the Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this, because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." So makikita natin dito, punong-puno yung lugar na pinagdarausan ng service that time, no? Nandoon ang Panginoon nangangaral, at nung dala-dala nila itong paralyzed na tao na ito, ng mga magkakaibigan na ito, nakita nila, walang dadaanan. Sarado. Paano tayo makakapasok dyan? Ang daming tao, siksikan. Ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan, binutas nila yung dun sa ceiling, dun sa taas, para maibaba yung kanilang kaibigan. Sabi ng Panginoon, when Jesus saw their faith, no,
pinagaling ng Panginoon itong tao na ito. Your sins are forgiven. Ano ibig sabihin nito? They are persistent, they are persevering, makikita natin dito, they did not give up. Nung nakita nila, ay nako, puno na pala dito uwi na lang ako, hindi na muna ako a-attend. Ang dami palang tao, o ganito, ang haba pala ng pila dito, hindi na muna ako tutuloy. Pero, etong mga magkakaibigan nito, they didn't give up at natanggap nila yung kagalingan na kung saan ay para dun sa kanilang kaibigan. Yung paralyzed, nagkaroon ng pag-asa, pinagaling, pinatawad ng Panginoon. At tayo ay makakatanggap sa Panginoon kung tayo ay magper-persevere, tayo ay magpapatuloy, kung tayo ay hindi susuko, kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Lord, alam ko may kaparaanan ka. Lord, may magagawa ka. Lord, hindi ako titigil dito. Magpapatuloy ako, Panginoon. Lord, kung inconvenient man ito, pero hindi ako titigil, Lord, gagawin ko ito para sa iyo, sapagkat itong pinapagawa mo sa akin. Lastly, dito sa ating pinag-uusapan, chapter 9 of Luke. Chapter 9 of Luke, and starting verse 10. When the apostle returned, buksan po natin ating Biblia sa Lucas 9. Alam po rin natin ang istorya na ito. When the apostle returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him, and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. But the crowd learned about it and followed him. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Late in the afternoon, the 12 came to him and said, "Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place here." He replied, "You give them something to eat." They answered, "We have only 5 loaves and bread and 2 fish. Unless we go and buy food for all this crowd." About 5,000 men were there. But he said to his disciples, "Have them sit down in groups and of about 50 each." The disciples did so, and everyone sat down, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. So makikita natin dito, gumawa ng himala ang Panginoon mula doon sa 5 tinapay at 2 isda na ito. Kung nasa kamay ito ni Philip o kaya ni Andrew, kung nasa kamay nila yon at mananatili sa kanila, at hindi bibigay sa Panginoon, hindi nila marireceive yung miracle. They would not receive the miracle na kung saan ay para makapakain ang marami. Kaya mahalaga, this year, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga kababagan, lahat ng ating mga problema, at hayaan mo ang Panginoon ang mag-provide, tumulong sa iyo. Huwag mo nang i-embrace yan. Huwag mo na masyadong pagkahawakan yan. Ibigay mo ito sa Panginoon. Give it to the Master na kung saan ay may magagawa doon sa iyong sitwasyon. Ipagkatiwala mo ito at huwag mong hayaan na manatili sa iyo. You will not receive that miracle or yung healing o yung bagay na nilalaan sa iyo ng Panginoon kung patuloy mong hahawakan yan sa sarili mo. Na ibinigay ito sa Panginoon, naganap ang himala. Kaya nawa, ngayong 2015, makita natin na tayo ay mag-umapaw sa pag-asa. Hope that overflows na nagmumula sa Panginoon. The God of all hope give you joy and peace. At yung hope ay patuloy nga na mag-umapaw sa ating mga buhay. So makita natin na may magagawa ang Panginoon ngayong taon na ito, may magagawa siya. At walang imposible sa Panginoon. Naniniwala ako na ang 2015 ay bibigyan tayo ng katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Amen? May katugunan sa bawat mga panalangin natin. God is an answering God. May magagawa siya. Patuloy tayong magtiwala, mag-persevere, no? Magkaroon tayo ng perseverance at yung godly character ma-mold sa atin and ma-produce ang hope. Trust in the Lord and don't give up. No? Obey the Lord. Continue to trust in the Lord. At kaya mahalaga itong bagay na ito, itong 50 day natin na fasting and prayer. No? Makikita natin may katugunan ng Panginoon
No? Ito bahagi ito ng pagsunod natin sa ating Diyos. May magagawa ang Panginoon. We would see miracles. We would see God answering our prayers. Makikita natin yung promotion, makikita natin yung nilaan ng Panginoon na mabubuti, maganda, ay matatanggap natin. Kaya patuloy tayong magpa-inconvenient, no? I-allow natin na, Lord, okay lang po. Magpapatuloy ako. I will trust you. I will obey you. I will follow you. Amen po. Amen. Tayong lahat tayo tumayo. And bago yon, sorry po. Please show lang tong last slide, no? Naalala ko, yung last slide na to, na sana gumana. Yung last slide. It's about hope, no? Hope. I hope it works. Palagay ko, try mo na lang yung isang yun nandun. Yan. Hope. Yan. It's about hope, no? Bago po tayo magtapos, let's see this, video. Nakita ko rin lang ito sa internet. Ayan. Hope. We need the fresh hope coming from the Lord. Fresh hope that keep us going. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you a hope and a future." Napakaganda ng pangako ng Panginoon. We have hope in the Lord. Meron tayong pag-asa sa Panginoon. At ang pag-asang ito, nawa ay patuloy na mag-umapaw as we come before the Lord again, and let's sing this song. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kita natin na mapuproduce ang hope na ito if we persevere through sufferings, endurance, and then yung godly character will be produced. Ganun rin ang pag-asa ay makakamit natin sa ating Panginoon. As we sing this song, let's worship the Lord. Of the Lord, in whom the wisdom of the ages lies, for whom the raging of the seas subsides, the living sacrifice, the only
soul, my hope is in the Lord from this time on and evermore. My hope is in the Lord forevermore. His tender mercies come with every rising sun to meet the sinner in his brokenness, to offer healing, forgiveness, and those who trust in Hallelujah. Him Thank you, Lord. will find their hearts at rest. My hope Is in the Lord from this time on and evermore. My hope is in the Lord forevermore. My hope is in the Lord from this time on and evermore. My hope is in the Lord forever. Let's declare it. Let's declare it. My hope is in the Lord from this time on and evermore. My hope is in the Lord Yes, Lord. this time on And evermore. my hope is in my hope. My hope is in the Lord. My hope is in the Lord forevermore. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. There is hope in you. Hallelujah. Gaya nga ng binigay ni Pablo, may the God of all hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Pwede po ba tayong kumuha ng isang partner at may panalangin natin sa Kanya? At gaya ng sinasabi dito ni Pablo, na mag-umapaw nga yung pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Matanggap ang kapayapaan, ang kagalakan, na patuloy nga na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Panalangin natin ito sa ating kasama. Let's go around and let's find a partner and let's pray for them na yung hope, mag-overflow sila sa hope ng Panginoon. Ano man yung kalagayan nila, kung may kasakitan man sila, may pag-asa sa Panginoon, may kagalingan sa Panginoon. There is a miracle sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay tumutugon sa bawat mga dalangin at siya'y nakikinig at hindi nagpapabaya, hindi siya nagtataboy. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord.
Hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Oh, Lord Jesus. Fill us, Lord, with that fresh hope. Fresh hope, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, yes, Lord. Let faith arise, oh God. Let faith arise. Lord, let mag-overflow ang hope, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Sabi ng inyong salita that we call on you and you will answer us and show us things that we cannot imagine, Lord. And we call upon you, Lord God. Lord, for the great things and unsearchable things, Lord God, that we do not know. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God, na may gagawin ka para sa bawat isa sa taon na ito. Punuin mo nga ng pag-asa, Lord, ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, ang bawat isa. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-asa, Lord God. At patuloy naman ang palataya sa inyo, Panginoon, na may magagawa ka, Panginoon, ngayong taon na ito. Lord, may magagawa ka, Panginoon, Lord God. Lord, tutulungan mo ang bawat isa. You would make a way, Lord Jesus. Lord, hindi po kami mananatili, Panginoon, sa aming kalagayan, Panginoon, kundi kami ay magpapatuloy. We will not give up, Lord God. Lord, we will endure, Lord Jesus. We will persevere, Panginoon, Lord God. At patuloy ma-develop ang godly character sa amin, Lord God, upang mag-umapaw ang pag-asa sa aming mga puso, Panginoon, ma-produce, Lord God, an overflowing of hope, Lord God, coming from you by the power of the Holy Spirit, O Lord God. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Lord, matanggap, Lord God, ang miracle, Lord God, ngayong taon na ito na inilalaan mo para sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God, sa bawat individual, Lord God, bawat sa iyong mga anak, Lord God, tatagpuin mo, Panginoon, at maranasan ka, Panginoon, Lord God, at kami ay patuloy naming binibigay sa inyo ang lahat ng aming mga kababagan, alalahanin, Panginoon, sa inyong kamay, Panginoon, sapagkat may magagawa ka, Panginoon. Kahit sa inyo namin ito pinagkakatiwala, we trust in you, Lord God. Kami ay nananampalataya sa inyo, Panginoon, at patuloy nga na mag-umapaw ang pag-asa, Lord God, at ang pananampalataya ay mag-arise sa aming mga puso, Lord God, for the impossible things, Panginoon, ngayong taon na ito, at patuloy mong tutulungan at tatagpuin ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka bumibigo. Salamat, Panginoon, dahil pinakita mo, Panginoon, na may magagawa ka. At patuloy kaming susunod at magtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord, para sa iyong karangalan, gamitin mo ang bawat isa. Salamat po. Pagtagumpayin mo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God po sa mensahe ng sariwang pag-asa o fresh hope. Hallelujah. Kaya nga po sa magang ito, nais po nating patuloy na i-encourage ang bawat isa na sumama po at makibahagi sa 50-day prayer and fasting chain. Amen po ba? Nag-expect po tayo ng mga breakthroughs, miracles, answered prayers sa atin pong ginagawang 50 days of prayer and fasting chain. Tayo po ay nasa third week. Patuloy po namin kayong ini-encourage to join us in this prayer and fasting chain. At manampalataya po tayo na mararanasan po natin ang personal breakthrough. Breakthrough po sa ating iglesia, breakthrough po sa ating community, at breakthrough po sa ating bayan. Amen? Hallelujah. So, nagpapatuloy din po ang Friday night prayer sa MCCF Landville. 7 p.m. po at pinapadalangin po natin doon ang ating iglesia, ang Israel, ang ating bayan at ang mga missionaries na naglilingkod po sa abroad. At ang ministry training program po natin sa buwang ng January ay ang Feast of the Lord by Reverend Bula Badwa. Dito po gaganapin January 26 to 30, 7 to 10 p.m. I hope po na tayo po ay makakadalo, kayo po ay magpalista doon po sa reception area. Nakalagay po dito sa atin na bisitahin din daw natin ang ating MCCF page. Hallelujah. Meron na tayong social media team na gumagawa nito. Nandito po meron tayong YouTube, merong Facebook, may Ustream. Amen ba, Maui? Amen. Sila po ang namamahala sa social media. At naroon po sa Facebook at sa Google Groups ang mga prayer points.
So naroon po at sa weekly po, naglalabas po si Pastor Edwin ng prayer points. At kaya po kung meron po tayong, kung kayo po ay kabahagi nitong ginagawa natin, na makikita po ninyo sa ating, Facebook at YouTube links. Okay. Youth of Flame Synergy sa January 19th. Bukas po ito, alas 2 hanggang alas 5 dito po sa MCCF. Taas po ang kamay ng lahat ng mga young people. Ayun. Si Bren unang-una tumaasa. Hallelujah. So kayo po ay merong gawain dito, alas 2. At kahapon po ay katatapos lamang ng 7th year anniversary ng MCCF Land Welfare Bill. Paglapakan po natin ang Panginoon sa MCCF Welfare Bill. Sila po ay nagdaos ng 7th year anniversary. And by this time, we want to invite Pastora Ami and the rest of the leaders and workers who are working in this area. We want to pray for you. I would like to request Sister Linda Holmes, can you pray for the team that is working sa MCCF Landville? Si Sister Linda po, siya po ang, MCCF Welfare Bill, siya po ang speaker to yesterday sa kanila pong 7th year anniversary. Lahat po ng workers, sa'yo po kayo. Punta po kayo dito sa harap. Palapakan po natin sila para po ma-encourage sila. Okay. Dito po kayo sa harap. Sister Linda will pray for you para po sa pagpasok ninyo sa 8th year ninyo this year. Okay? Yes. Yes. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang ginagawa sa MCCF Welfare Bill. Praise the Lord. All right, let's pray. Lord, we thank you for such a privilege, Lord, to stand amongst our brothers and sisters here, Lord, and to see those who serve you and follow you, those who have had such hope in their heart that they give that hope to others. Lord, we thank you for our brothers and our sisters who labor and work there in Welfareville, Lord, who use their lives, their time, their inconvenience, Lord, to make life better for others. And we pray that you would continue to strengthen these here with your great strength and your great hope. Lord, that you would truly make them salt and light of the earth, that their influence would increase and would grow in a very, very great measure. We thank you, Lord, that they have heard your call when you said, those who are hungry, when you see someone is hungry and you feed them, and you see someone who is in need and you clothe them, when you've done it to the least of these my brethren, you've done it for me. We thank you, Lord, for these who have ministered to your body in a difficult place. They have ministered to the body of Christ. They've ministered to you, Lord Jesus, through their own finances, their own time. They have given themselves to this. We pray for your strength to be mighty upon them with fresh anointings and fresh grace and fresh hope, Lord Jesus, and fresh power, that they will see your works and your wonders in that place. Continue to pour out your spirit and your goodness and your greatness and show what you will do, Lord. You will do in a community where there are people dedicated to you. Bless them today, we pray. Bless these here today with your fresh greatness in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you po. Ayan, picture daw. Sister Linda. Yes. Join. Okay. Praise God po. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon. Praise God. Meron pong panawagan si Pastor Odi Valencia sa lahat po nagnanais sa sumama sa PGH Hospital Ministry. Ito po ay ginaganap tuwing Biyernes. Inaanyayahan po kayo na dumalo sa kanilang orientation. Nagaganapin po sa Landville MCCF office po this coming Wednesday, January 21, sa ganap na
7 p.m. po. So, sino man po sa inyo ang nais na magkaroon ng bahagi sa PGH Hospital Ministry, kayo po ay inaanyayahan ni Pastor Odi para po sa orientation, January 21, Wednesday, 7 p.m. Ngayon po ay i-welcome po natin ang lahat ng mga guests, first-timers at mga visitors na nasa ating pong kalagitnaan. We want to welcome Miss Elia Filosopo. Elia Filosopo. I hope tama yung pronunciation ko. Asan po siya? Siya po ay bisita ni Mary Ann Royo. Okay? Manatili po kayo nakatayo. Just remain standing. Mr. Nestor Nirik. Mr. Nestor Nirik. Visitor siya ni Rodney Bareha. Okay? Please, manatili po kayo nakatayo. Miss April A. Posha. Miss April A. Posha, siya po ay bisita ni Lian Echanova. Mrs. Erlita Ayuban. Mrs. Erlita Ayuban. Siya po ay bisita ni Sister Dolly Enriquez. Mr. Evan Paul Ayuban. Mr. Evan Paul Ayuban. Mr. and Mrs. Desi and Christy Leonares. Welcome po. Bisita po sila ni Dr. Grace at si Miss Mary Jean Arbado, bisita po ni Dr. Grace. Okay, so at ang Lacerna family po, si Brother Raul, Miriam, and children, nasa ating pong kalagitnaan. Please stand up. We want to welcome you. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga bisita. Asa po? Ayun po si Brother Raul. They're visiting with us from Australia. Okay, so praise God for that. At pinapa-announce po ni Pastora Ami na meron pong fun run nagaganapin po sa January 24, this coming Saturday at 5 a.m. Ang registration po ay nasa Shaw Center Mall. Diyan lang po sa ating harap, 5 a.m. Kung kayo po interesado na maging bahagi po ng fun run, hindi ko po masyadong alam ang details, but you can approach Pastora Ami for the details. Meron pong registration na 300 pesos. Okay. Okay. So ngayon po, as we prepare our tithes and offering, we would like to get a special offering for this fun run. Tama po ba, Pastora? Okay. So habang hinahanda po natin ang ating offering, lalagay po tayo ng basket dito sa siguro. Alright, sorry. Para po ito sa National Bible Week. Okay, so meron po ditong special box na ilalagay po dito sa harap. Kung kayo po hinihipo ng Panginoon na magbigay po ng special offering para sa National Bible Week, kayo po ay maaaring magbigay. Okay. So tayo po ba ay handa na magbigay sa Panginoon? Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama't aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pag-asa, sa bagong pag-asa na binibigay mo sa amin, O God. At dahil po sa pag-asang ito, meron po kaming kagalakan na patuloy na magbigay sa iyo, O God, ng ikaw po at mga kaloob na para po sa iyo, O Diyos. Dalain ko, Panginoon, na kami po ay patuloy na magkaroon ng kagalakan na gawin ito, O God. Hindi lamang po dahil sa pagsunod sa iyong mga salita, kundi ito po ay ginagawa namin dahil sa iniibig ka namin, minamahal ka namin, at nais po namin malugod ka sa aming mga buhay. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, na habang ito ay ginagawa namin, ang iyong pagpapala ay dumadaloy sa bawat isa, Panginoon, na nagbibigay na mayroong kagalakan sa kanilang puso. Kaya nga, O Diyos, salangin po sa umagang ito, na pagpalain mo ang mga kaloob na ito, ang mga ikaw po na ito, para pa sa ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, O Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge, no other name but Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you
My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. Tayo po tuwa yung lahat. All things are possible. Hallelujah. All things are possible. All things are possible. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Para po sa huling panalangin at panalangin ng pagpapalat, natawagan ko po si Pastor Mike. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago, Panginoon. At ikaw ay nanatiling tapat sa lahat ng pagkakataon. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong nilagyan ng pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na may pag-asa sa inyo. At maharap kami, Panginoon, ngayong taon na ito, Panginoon, na puno ng pag-asa mo, Panginoon. Na patuloy nga na kami ay magpapatuloy at hindi titigil, hindi kami susuko, Panginoon, sapagkat mabuti ang nilalaan mo, Panginoon, sa amin. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name,